Hi everyone! Welcome back again to my channel. This is the One Vlog. So for this video that I'm going to market again. So, share ko sa inyo, grabe talaga yung lola ko dito. Ay, kahapon kasi matagal ko nang before mag-holiday, naramdaman ko na baka ang mga amo ko ay magbabakasyon. Kasi may nakita akong papel na galing immigration, din may nakalagay na visit in Taiwan. So, apat sila mag-anak, dalawang mag-asawa at yung mga maliit na bata. So sabi ko baka sila bakasyon. So akala ko nga ay nung 27 pa sila aalis. Yun pala hindi. Nung 27 is yung matatanda ang umalis, yung mag-asawang matanda. So kahapon nung 4 OT ako. So sinabihan ako ni amo, bukas, sabi niya, bukas kailangan namin yung tulong mo. Samahan mo si among lalaki maghatid papunta sa school, then pagkatapos sa school mag-lunch kayo, then magpa-check up na sa doktor. So ayun na nga. Ang nangyari naman tinawagan ako ni amo na magdala daw ako ng sarili kong payong at payong ni among lalaki kasi baka daw umulan. So ngayon, pauwi na kami ng hapon yung mahal kong payong kasi yun first time na payong ko dito, then bigay lang yun ni ate Elena Baldonado's vlog. Yan yung unang-una kong nakakilala na nag-work na dito sa Hong Kong, then bigay niya yun sa akin. Okay. Napansin ko lang nung sumakay kami sa bus papunta sa bahay namin, nakita ko binitbit din yun ng alaga ko sa upuan. Then pagbaba ko nakalimutan ko tingnan kung naiwan ba o hindi. Diretso na lang din ako tayo, then hindi ko na pinansin yung inupuan nila ng amo ko. So pagbaba namin, nakaano na yung stroller. Sabi ko, hala, hindi na nakasabit yung aking payong. Ganyan. So panay ako check, then hanggang nandun na kami sa state namin, then sabi ko, hala, may umbrella, mula na. May umbrella, mula na. Meaning nun, wala na yung umbrella. So yun, na ni sir, na niya, anong payong? Sabi niya ganyan. Sa'yo ba yun? Baka sinadya niya na iwan kasi hindi familiar sa kanya yung payong na yun. Kasi bihira ko lang din naman yung ginagamit kasi minsan lang naman tayo nag-off. So siguro sinadya na naiwan kasi hindi niya alam na sa akin yun. Baka akala niya naiwan lang din yun sa upuan. So nalulungkot talaga ako, nakita niya siguro yung disappointment na. Sabi niya nung pagdating sa bahay, magkano ba yung bili mo noon? Sabi ganyan. Sabi ko hindi ko alam sir kasi bigay lang yun sa akin. Sabi niya papalitan daw niya. Bigyan niya daw ako pera. Wala pa naman. So waiting pa ang lola niya. So today nga dahil lumayas na sila amo, ayan, masaya ang lola niyo. Hindi masyado, pero alam nyo ba, pag vacation ng mga amo ay hindi lahat ng kunyang ay masaya. Bakit? Meron kasing mga amo na mautak. Kung nagbabakasyon sila, gusto nila magbakasyon din yung helper. Pero hindi sa Pinas, dito lang. Kumbaga hindi ka din papasok kasi wala sila. So tulad nga nung isa kong nabasang post na ura-urada nung April 1, paalis na yung amo niya, saka siya sinabihan na gamitin mo yung 7 days mo kasi aalis kami. Wala nang explanation din, hindi siya pwede mag-stay sa loob ng bahay. So kailangan niyang lumabas. That time nanghihingi siya ng sana kasi naulan-ulan nung April 1, hindi daw siya maka-stay sa park kasi nga medyo maulan. So masama pa naman yung pakiramdam niya, naghahanap siya na pwedeng maistihan na boarding house. So yun ang mostly din na nangyayari pag bakasyon ng mga amo. Yung iba naman, yun din ang
nakikiusap naman na ganun, minsan okay naman yung amo nila, yun lang talaga yung pinaka-problema niya pag nagbakasyon yung amo niya ay pinapagamit sa kanya yung annual leave niya, di ba? So, swerte ko na din sa part na to kasi hindi nangyayari yung sa akin, no? Then, kanina nga, grabe yung lola talaga. Yung lola ko, nakakagulat. Ayan, mag-market muna tayo. So, ayan yung ating ma-market today. Choy sam, pumpkin, tomato, radish, frozen pork, 2 item, then itlog. Ayan. Ito dahil radish. Radish. Yung makinis. Ito na lang. Radish. Ayan. Mahilig sila dito dahil ginigisa to. Tomato 4. Ayan. Ang lalaki ng ano nila. Tomato. Choy sam to kati. Ayan dahil pumpkin. Pumpkin half. Dito naman ako nabili ng itlog lagi kasi mabait si Lola. So ayan na nga dahil tapos na tayo bumili ng itlog. So ang bibilhin na lang natin ay frozen pork. So saan na nga ba tayo naputol kanina? Ayan. Kaalis na yung amo ko. So ang ginawa ko ay na mga damit, na mga pinaghubada, na mga ewan kung kailangan paggamitin. So ano ko na kumbaga pinagkukuha ko na, pinagliligpit ko na para malabhan. Then nagpalit na ako ng mga beadings. Hinubaran ko na yung mga cover ng hinubad ko na ang mga cover ng mga higaan nila ng dalawa kong alaga at dalawa kong yung mga amo ko. So ayan, mali-mali ang lola nyo. So nagulat ako dahil habang doon na ako sa room ng amo ko na nagliligpit. Pumasok yung lola. Sabi niya, Wena. Then may inabot. Wena, thank you very much sa pag-aalaga sa mga bata. Hindi madali. Sabi niya ganun. So hindi ko naman na in-expect na magbibigay na naman yun. Kasi siya naman lagi kong kasama na. Then siya talaga din focus sa alaga kong panganay. So, I'm happy lang kasi, di ba, may 100 na binigay sa akin. Yung suki ko doon sa port. Di ba, naka-100 tayo. Ewan ko ba, bakit lagi yun pa sekreto pag nagbibigay si Lola? No? So, nandito na naman tayo sa pork. Ayan, pinapakita ko lang dito yung aking listahan para sila na ang magbasa. Binabasa lang nila yan dahil. Ha? 呢個要唔要啊？ 1, 2. 1 is mince. Mince pork. Mince? Oh. 面積細隻。 Ah. So, ayan. Tapos na tayo mag-market. So, kanina nga, ayun, nagulat ako. Thank you. Sabi ko, thank you, Popo. Sabi ko, ganyan. Then, kanina, umaga, walang nakahanda sa akin na breakfast ko. Kasi nag-noodles lang kami kagabi. So, nagpaalam ako na lutuin ko yung noodles na naandun, yung instant noodles. So, sabi nung lolo, pwede mo yan lunch kasi bibili kami ng breakfast. Isali ka na namin. So, ayun, nabago yung aking breakfast. Ang sarap pa kasi, alam mo yun, yung breakfast nila ay mas konti. Akin madami, may noodles, may tinapay, may itlog. Ayan, ang dami ng akin. May kape. Ayan, madami ng breakfast ko. So usually pag walang handa, wala akong naka-prepare for breakfast ko. Nagluluto lang ako nag-i-steam lang ako ng itlog at kanin. So kanina nagpaalam ako, ayun. So, di ba ang sarap? So, ano nga ba yung mga gagawin ko na ngayon? First day ng mga amo ko sa bakasyon. So, medyo busy pa tayo sa mga susunod na araw. Ewan ko lang kung paano ko ma-survive ang buong araw. Nandyan pa yung matatanda nga na parents ng amo ko. So, may bantay. Ayan. So, ngayon, lahat ng mga nagamit na ng mga damit, beadings,
manunupi ng ano, lalabhan ko na yon. Then mga pinagamitan nila ba, lalabhan ko na siya. Then yung mga labahin ko, yung mga tuyo na, kukupiin ko na. Then ang plano ko, saka ko na kukuberan yung mga higaan nila, yung crib, yung mga foam, pag malapit na sila dumating. Kasi sa 10, ang balik nila. So mga 9, doon na ako mag-cover para hindi maalikabkan. So, kailangan nating tipirin din yung ang gawain kasi nandyan nga may bantay tayo, hindi tayo pwede mawalan ng ginagawa, no? Mabait naman yung lola ko, pero hindi natin pwedeng abusuhin, baka magbago, di ba? So, ayan lamang for today's video, guys. Kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget like and subscribe my channel. See you next vlog. Bye bye.